Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Honda Prime Cycle na Sugbo Branch. At nasa harapan nga natin ngayon ang mas pinaangas at mas pinaporma pang Honda Beat 110 version 3. So ito mga tol, yung premium version ngayon ng Honda Beat 110 version 3 na may color na Pearl Arctic White. So talaga naman nagustuhan ko yung color combination na to. Yung body color niya Pearl Arctic White, then naka-color gold naman yung mags niya. Kaya sigurado akong magugustuhan nyo rin yung version na to. Bago ako magpatuloy mga tol, paki-subscribe muna ng ating channel at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag mayroon tayong bagong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So para sa video na to mga tol, alamin natin yung presyo nitong premium version ng Honda Beat version 3. And alamin din natin kung ano ba yung mga nabago o yung mga nadagdag dito sa motor na to. Ang SRP nga pala nito ngayon dito mga tol ay 72,350 pesos. And kung installment naman ang balak nyo, meron sila ditong minimum down payment na 3,900 pesos. And payable to mga tol 12 months hanggang 36 months. So ang una ko napansin dito mga tol sa bagong premium version ng Honda Beat 110 version 3, wala siyang idling stop system. Compare natin do sa old model, merong idling stop system. So parang nag-downgrade siya sa part na yun mga tol. Anyways mga tol, sa overall body design niya ay talagang redesign na ni Honda tong bagong Honda Beat Premium. Ang una agad nating mapapansin dito na may pagbabago mga tol ay dito sa front design niya. Mas pinaporma pa ni Honda mga tol and mas sharp na yung design niya. And yung wheels niya mga tol, kapansin-pansin din iba na rin yung design compare natin sa previous model. Mas maganda na rin yung design nito and ang ganda rin talaga ng color gold nito. Bumagay dun sa kulay niya na Pearl Arctic White. So mula nga dito mga tol sa cover ng handlebar, yan napakaganda ng color glossy finish yung black natin dito, ganun din dun sa white finish. So meron siyang Honda dito na decals, then black yung parang pinaka visor niya dito mini visor. And ang dami niyang edge mga tol compare natin sa old model na smooth lang yung design. And sa part na to mga tol, meron siyang V-shape na design dito and meron din siyang mga edge dito So sa old model mga tol, makinis lang yan smooth lang yung design yan Then meron siyang decals dito na beat. So very minimalist lang mga tol ng decals ito, kaya talagang lalong naging elegante yung datingan. And meron din siyang decals dito sa front side fairings natin na Honda. Then sa front fender meron siyang decals na combi brake. Then dito naman sa parting likuran sa gilid mga tol, meron siyang decals dito na beat na naka-emboss, kaya talagang lalong naging premium yung datingan niya. At yun nga mga tol, dito sa front end niya LED na yung ginamit na ilaw dito, kaya siguradong maliwanag na to sa gabi. And sa mga signal lights naman mga tol, naka bulb type pa rin yung ginamit dito At ang angas talaga ng pagkaka-redesign ni Honda dito. Meron pa siyang parang pangil dito sa magkabilang gilid. And yung mga ilaw dito sa likod mga tol, na nagustuhan ko dito, integrated yung design niya Ibig sabihin walang nakalawit na mga signal lights. At talaga naman napaka-sporty mga tol ng rear design nito. Pagdating naman mga tol dito sa front fender niya, very stylish din meron pang mga edge yung design niya. And talagang napakaganda rin ng pagkakapintura dito, yung ginawang paint job. Meron siyang glossy finish na white. At alam naman natin kung gaano ka-sturdy yung front fender ng mga Honda motorcycles, lalo na sa mga scooters So nakikita natin yan o napapanood natin sa mga social media. And yun nga mga tol, lang isa sa nagustuhan ko dito sa Honda Beat 110, meron siyang combi brake o combined braking system, kung saan pag piniga natin yung rear brake mga tol, sasabay na yung front brake ng mga 30%. And yun nga mga tol, pagdating nga dito sa front side fairings natin, so makikita lang natin dito yung decals na Honda. Bukod doon mga tol, wala na tayong makikitang ibang decals, very minimalist lang so talagang napaka-elegante ng datingan And niredesign din ni Honda to mga tol, iba na yung design ng front side fairings natin. Pagdating naman mga tol dito sa front suspension, naka-telescopic fork tayo. Then sa likod naman ay naka-unit swing o single shock absorber. At sa brakes niya mga tol, naka-disc brake tayo dito with single piston caliper. Then sa likod naman ay naka-drum brake. Pagdating naman mga tol sa mga gulong dito sa unahan, may sukat itong 80-90 rim 14. Then sa likod naman niya ay 90/90 rim 14. And naka-tubeless na mga tol, tapos yung mags niya o yung wheels niya, yun nga, binago na ni Honda ng mas pinaporma pa tapos color gold pa yung kulay niya, kaya talagang bumagay doon sa overall body color niya. Pagdating mga tol sa meter panel niya, so may mga konting changes pero ganun pa rin siya combination pa rin ng digital and analog. And very informative pa rin naman mga tol itong meter panel niya So dito natin makikita yung speedometer. And sa tingin ko mga tol, dito sa part ng digital yung odometer, fuel gauge, etc. Then meron siyang mga light indicators tulad ng signal lights, then yung high beam, eco indicator, then yung check engine niya.
So tulad nga mga tol ng sinabi ko kanina, premium version tong isang to. So wala siyang idling stop system. Compare natin sa old model mga tol, yung mga premium version ay merong idling stop system. And sa ibang mga switch niya mga tol, dito sa kaliwa andito yung high and low beam, busina niya at yung turn signals. Then sa kanan naman mga tol, andito yung electric push start. And isa nga mga tol sa mga safety features nitong Honda Beat 110 version 3. So meron din to sa mga old model mga tol, ano, yung brake lock niya dito sa rear brake. So ibig sabihin mga tol, kahit mag-park tayo sa mga incline na kalsada, so hindi tayo mangangamba na aabante o atras yung motor natin dahil meron siyang brake lock dito sa kaliwang brake. At pagdating naman mga tol dito sa susian, ganimitan to ng mechanical key shutter, ano. At ang maganda rito mga tol, andito na rin yung seat opener natin. So very convenient yon mga tol dahil pipindutin mo lang at magbubukas na yung upuan. At isa nga rin mga tol sa mga nadagdag na features dito sa premium version, o dito sa Honda Beat version 3, meron na siyang power socket mga tol dito sa kanang bulsa. At ang maganda dito mga tol, meron pa siyang cover, ano. So ang purpose nun mga tol, para hindi mabasa yung power socket natin. So hindi kasya yung cellphone dito, pero dito sa kaliwang bulsa niya o dito sa kaliwang utility box niya, kasya dito yung cellphone natin. So dito na lang natin ilalagay kung mag-charge tayo. And of course mga tol, nandito yung kanyang utility hooks. Then meron itong gulay board o yung floorboard niya na talagang napaka-useful mga tol, lalo na kung mamimili tayo sa palengke. Pwede nating ilagay dito yung mga pinamili natin. At hindi lang mga tol yung mga pinamili, no? Pwede rin natin ito paglagyan ng mga baggage natin tulad ng bag, etc. And dito nga rin pala mga tol nakapwesto o yung location ng battery natin, ano. And pagdating naman mga tol dito sa kanyang upuan, manipis yung ginamit na cover dito, no. So pwede nating palitan niya ng mga aftermarket para mas lalong pumogi, ano. Then dun sa cushion mga tol, walang problema, maganda yung ginamit na cushion. So malambot yung ginamit na cushion, kaya siguradong komportabling upuan. At maganda rin mga tol yung ginamit na grab bar dito, no. So hindi siya madulas, makapit siya kasi para siyang may rubber. Hindi basta-basta dudulas yung mga kamay natin. At sa ilalim mga tol ng upuan nito, mas pinalaki na, no. Meron na itong 12 liters capacity. Then sa tabi nito mga tol, yung fuel tank niya, no. At mas pinalaki na rin, meron na itong 4.2 liters capacity. At pagdating mga tol sa seat height nito, very user friendly, ano. So hindi siya ganun kataas, meron lang itong sukat na 742mm. Kaya siguradong pwede rin mga tol sa mga lady riders natin dyan. Then meron lang itong bigat na 90 kilograms, kaya siguradong madali lang din itong i-maniobra. And meron lang din itong ground clearance na 147mm. Pagdating naman sa engine nito mga tol, gumagamit ito ng 110cc engine displacement 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, at naka-ESP na rin yung makina niya, kaya siguradong maganda yung performance ng makina. May lakas naman itong 8.7 horsepower at 7,500 RPM at max torque na 9.3 Nm at 6,000 RPM. And talagang napakaganda nito mga tol pang daily use dahil napakatipid lang nitong kumonsumo ng gasolina na kayang umabot ng 58.2 km per liter. And ang maganda rito mga tol, naka-ACG na to, no? Kaya tahimik lang din i-start yung makina nito. So wala tayong maririnig na lagaslas ng starter kapag ni-start natin. At ang nagustuhan ko dito mga tol, hindi tinanggal ni Honda yung kickstarter niya, no? Kaya kahit mabusan tayo ng battery sa daan, papaandar pa rin natin gamit tong kickstarter. So malaking bagay yon. And meron nga rin pala tong safety features dito sa side stand niya mga tol. Hindi andar to pag naka-engage yung side stand. So dapat nakataas siya para mag-start yung makina. So yan mga tol ang bagong Honda Beat 110 Premium. So kung nagbabalak kayong maglabas nito, kung malapit kayo sa location na to dito sa Nasugbu, Batangas, so pwede nyo itong puntahan dito para masilip nyo rin. At kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat mga tol. At paki-comment na rin mga tol kung nagustuhan nyo itong bagong Honda Beat Premium na may color na Pearl Arctic White. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.